Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Camera Vision Network, ako po si Morena Lim at ito ang TVNet Weekend Report. Ika-22 sa buwan ng Abril taong 2025. At sa ulo ng mga balita, City Comelec nagbigay ng paalala sa mga kandidato sa kanilang pangangampanya at sa panahon ng Semana Santa. Dalawang establishmento na bigyan ng notice of violation sa isinagawang inspeksyon ng PMET ng DTI. At PNP titiyakin ng seguridad sa delivery at distribution ng mga election materials. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, nagsagawa ang Provincial Monitoring and Enforcement Team o PMET ng DTI Oriental Mindoro ng inspeksyon ng mga produktong dapat ay certified sa mga establishmento sa Calapan City upang masigurong ligtas at kalidad ang mga mapibiling produkto ng mga consumer sa merkado. Nagsagawa ang Provincial Monitoring and Enforcement Team o PMET ng DTI Oriental Mindoro na inspeksyon ng mga produktong dapat ay certified sa mga establishmento sa Calapan City kamakailan lamang upang masigurong ligtas at kalidad ang mga mabibiling produkto ng mga consumer sa merkado. Kabilang sa mga ininspeksyon ng mga tindahang nagbebenta ng household appliances, consumer electronics, lighting and wiring devices, steel products, plastic pipes, and ceramic products, cement and other construction materials, chemical products, automotive-related products, at iba pang consumer products under mandatory certification. Ganun rin, nagsagawa rin ng PMET ng inspeksyon ng iba pang fair trade laws tulad ng price tag, labeling at service and repair enterprises accreditation. Dito, dalawang establishmento ang nabigyan ng notice of violation sa dahilang pagbebenta ng hindi sertipikadong produkto, non-refillable gas cartridges for LPG, rubber hose for LPG, and LPG gas regulator for domestic use. Pinaalalahanan ang mga consumer na hanapin ng Philippine Standard o PS Mark o ang Import Commodity Clearance o ICC sticker kung bibili ng mga produkto upang makatiyak na ito ay standard o nakapasa sa pagsusuri ng Bureau of Philippine Standards. Maaari ring i-download at gamitin ang ICC Verification System mobile app upang ma-verifika kung tama at lehitimo ang ICC sticker na nakadikit sa produkto. Paalala sa publiko, maaari po itong i-report sa naturang ahensya ang mga tindahang nagbebenta ng produktong hindi sertipikado or substandard para sa kaukulang aksyon. Samantala, muling nagbigay ng paalala ang City Comelec sa pamamagitan ng City Comelec Officer Attorney Suminigay Merindato sa mga kandidato sa kanilang pangangampanya. Ayon sa opisyal, dapat ay gender sensitive ang mga ito. Ganon rin ang pagbibigay ng paalala sa mga opisyal na mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng pangangampanya sa panahon ng Semana Santa, partikular na sa mga araw ng Huwebes at Biyernes Santo. Muling nagbigay paalala ang City Comelec sa pamamagitan ni City Comelec Officer Attorney Suminigay Merindato sa mga kandidato sa kanilang pangangampanya. Ayon sa opisyal, dapat ay gender sensitive ang mga ito. Maging maingat sa pananalita o biro dahil baka ito ay lumalabag na sa Comelec Resolution No. 11116 na ipinagbabawal ang diskriminasyon laban sa mga marginalized sectors gaya ng kababaihan, LGBTQIA+ community at sa mga may kapansanan. May Comelec resolution pa tayo na nagsasabi na dapat gender sensitive po ang ating pangangampanya. Ibig sabihin tayo po ay maging sensitibo pagdating po sa mga matters or issues or any ideas or suggestions regarding
different sectors of our community, most especially sa ating mga kababaihan or sa mga miyembro ng ating LGBTQI communities. Nagpaalala rin ng komisyon ukol sa mahigpit na pagbabawal ng pangangampanya sa Semana Santa. Inaasahan na makikiisa ang mga kandidato sa itinuturing na quiet period, partikular ang Huwebes at Biyernes Santo. Bawal po mangampanya ngayong April 17 to 18, bawal pong mangampanya. Nasa COMELEC resolution po yan. Alam nyo po, kapag bawal, kasama na rin po yan dyan ang inyong mga campaign jingles, yung mga vehicles na ginagamit ninyo na sa inyong pangangampanya. Posibleng maging election offense ito sa mga mapapatunayang mangangampanya. Paglilinaw pa rin ng COMELEC, lahat ng uri ang ipinagbabawal, mapa-motorcade, caucus o pagpupulong at pangangampanya sa social media. Nagpaalala rin ito sa mga supporters na makiisa sa umiiral na batas ukol sa naturang usapin. Sa panahon ng eleksyon, kabilang sa mga nakaatang na tungkulin ng mga kapulisan ang pagbibigay seguridad sa delivery and distribution ng mga election materials, equipment at paraphernalia. Dito nagbigay ng mahalagang impormasyon si Police Captain Marson C. Lontok, Operation PCO ng Calapan City Police Station. Tuloy-tuloy ang pagkilos ng Calapan City PNP sa panahon na ito ng halalan, kung saan isa na dito ang kanilang tungkulin ay magbigay ng seguridad sa delivery and distribution of election materials, equipment, and paraphernalia. Kabilang dito na ang mga balota, voting machines at iba pang kagamitan na kinakailangan para sa maayos at tapat na halalan. Para sa higit pang impormasyon kaugnay dito, narito si Police Captain Marson Lontok, Operation PCO ng Calapan City Police Station. Magandang araw mga kababayan ng Calapan City. Sa ngalan ng aming Regional Director, Police Brigadier General Roger L. Quesada at sa aming Provincial Director, Police Colonel Edison D. Rivita at Police Lieutenant Colonel Reden S. Polache, our Chief of Police, ako po si Police Captain Marson C. Lontok, Operation PCO ng Calapan City Police Station. Nais ko pong ipabatid sa inyo ang ilang mahalagang impormasyon hinggil sa ating paghahanda para sa darating na 2025 national and local elections at Bangsamoro Autonomous Region Parliamentary Election. Isa sa mga pangunahing issue na tatalakayin natin ay ang delivery and distribution of election materials, equipment, and paraphernalia. Kabilang dito ang mga balota, voting machines at iba pang kagamitan na kinakailangan para sa maayos at tapat na halalan. Ang mga materyales na ito ay kailangang protektahan mula sa panganib tulad ng ambuscade o pag-atake at iba't ibang uri ng harassment laban sa mga nagdadala ng election materials. Pati na rin ang mga insidente ng ballot switching o pagpapalit ng mga balota upang manipulahin ang resulta ng halalan. Gayon din ang mga kaso ng snatching ng mga balota at ang mga insidente ng pagsunog o pagkasira ng mga kagamitan ay maaaring magdulot ng malalang epekto sa ating halalan. Ang ating kapulisan kasama ang mga election officials ay magsasagawa ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga election materials. Magkakaroon tayo ng security escorts para sa mga convoy ng mga election materials at mga checkpoints sa mga estratehikong lugar upang tiyakin na makakarating ng buo at walang kapinsalaan ang mga kagamitan sa kanilang destinasyon. Mahalaga po na maging alerto at magsanib puwersa tayo upang matiyak ang mga materyales ay dadaan sa tamang proseso at walang mangyayaring insidente na makasisira sa integridad ng halalan. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng ating pagsisikap upang maiwasan ang mga posibleng aberya at mapanatili ang tiwala ng ating mga kababayan sa sistema ng halalan. Patuloy po tayong magsasagawa ng mga koordinasyon at paghahanda upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan sa mga susunod na buwan. Ang inyong kapulisan ay patuloy na magsisilbing gabay
at tagapagtanggol sa prosesong ito. Maraming salamat po at patuloy po nating suportahan ang ating mga otoridad upang masiguro ang isang ligtas at tapat na halalan para sa ating bayan. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, matapos ang sinagawang pagbabakod sa may barangay Ginubatan sa isang pagpupulong, naglabas ng hinaing ang mga apektadong pamilya dito, partikular na ang mga CLOA beneficiaries. Narito ang kanilang pahayag. Nasurpresa kami at walang magawa. Ito ang pahayag ng mga residente ng Barangay Ginubatan na apektado ng isinagawang pagbabakod ng kumpanyang Menakeo Construction Incorporated na siyang nagmamayari ng tinatayang 150 ektaryang lupain dito. Ika-27 ng Marso nang bumaba sa nasabing lugar ang mga tauhan ng nabanggit na kumpanya upang magbakod na lubang tinutulan ng mga residente na sinasabing mayroon pa silang nakabingbing apela sa korte bilang Certificate of Land Ownership Award o CLOA beneficiaries. Hinaing ng mga apektadong pamilya saan sila dadaan, paano ang araw-araw nilang kabuhayan at paano nila maitatawid ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Paano ho kami dadaan? Kami ay mga may negosyo, may mga tindahan ho kami. May restaurant na kaunti na pinagkukunan namin ng kabuhayan. Saan ho dadaan ang mag-aani ng aming mga palayan? Ang magbubungkal ng aming bukid. Hinihiling po namin sa lahat na nakakarinig at nakakakita ng problema namin dito sa Barangay Ginubatan. Kami naman po ay humihiling sa lahat po ng nanunungkulan sa ating gobyerno. Kami po ay inyong tulungan dahil po ba kami mahihirap lamang? Kaya kami ginaganito. Wala po kaming magawa. May pinanghahawakan po silang papel. Sana naman po kami ay inyong tulungan, lalong-lalo na po yung barangay namin na unang-unang para pong ipinagkanuno na kami ginawa sa amin. Hindi man lang po kami sinabihan ng hindi naman kami nabigla ng ganito. Kami po'y pinakuran, may mga apo ako, may mga anak sa loob para po kami bilanggo na wala kaming daraanan kundi yung kapirasong daan. Kami naman.
Nanawagan rin ang mga residente sa pamamagitan ng Samahan ng mga Magsasaka sa Ginobatan o SMG sa pamahalaang lungsod na mamagitan at tugunan ang kanilang mga hinaing. Dito naglabas naman ng pahayag ang pamahalaan lungsod sa pamamagitan ni City Legal Officer Attorney Ray Daniel Asidilio, kasama si City Engineering and Public Works Officer Engineer Rigor Abotar at City Housing and Urban Settlements Officer Engineer Redentor Chocho Reyes Jr. Ayon kay Attorney Asidilio, kinikilala ng pamahalaan lungsod ang karapatan na may-ari ng lupa, ang MENACOR, ganun rin ang kanilang pagkilala sa ipinaglalaban ng mga CLOA holders. Ganun pa man, hindi maaari aniyang manghimasok ang pamahalaan lokal sa usapin kundi mamagitan lamang. Dagdag paliwanag pa rin ng City Legal Officer na bigyan ng fencing permit ang MENACOR dahil natugunan nito ang lahat ng requirements at tanging TRO o Temporary Restraining Order lamang mula sa korte ang makakapagpigil dito. Itong MENACOR, sinasabi nila bakit daw na bigyan ng fencing permit sa city government. Ang amin lang obligasyon diyan ay ministerial. Kung kumpleto yung requirements nila para mabigyan sila ng fencing permit para makapagbakod sa kanilang property, wala tayong magagawa kundi mag-issue ng fencing permit. Hindi natin siya pwedeng pigilan. Maliban na lamang kung may court order, may TRO, Temporary Restraining Order, para pigilan itong pagbabakod na ginagawa ng MENACOR. Handa naman aniyang tumulong ang pamahalaan lungsod sa mga apektadong pamilya sa pamamagitan ng housing program at ilang pangtulong pinansyal para sa inisyal na pagpapatayo ng kanilang mga tahanan. Magkagayon man ay nakahanda ang pamahalang lungsod ng Alapan sa pamamagitan ng aming tanggapan na tumulong sa abot ng ating makakaya. Ito ay nakasaad sa Section 28 ng Republic Act 7279 o yung tinatawag natin na Urban Development Act o LINA Law, maraming tanawag. Pero sinasabi doon na kung mayroong mga eviction, demolition, ang pamahalang Luzon ng Alapan ay kinakailangan mayroong adequate relocation. Sinabi nating adequate, kumpleto ang pasilidad, kumpleto ang services. Doon lang medyo nakahang tayo ng konti. Pero sinasabi din naman doon sa section na yun na kung walang available kaagad na paglilipatan sa mga maapektuhan ng demolition, ay maaari natin silang bigyan ng financial assistance. Upang makapagbigay ng tamang impormasyon, ito ang dahilan ayon kay Attorney Olympia Kalupitan, authorized representative ng MENACOR, kung kaya't humarap sila sa media sa isang press conference. Inilahad niya dito ang mga pangyayari at ang mga naging hakbangin nila bago man aniya isagawa ang pagbabakod sa may barangay Ginobatan. Upang bigyan kasagutan ng mga tanong kaugnay sa naganap na pagbabakod sa Barangay Ginobatan, humarap sa isang press conference ang kinatawan ng MENACOR na si Attorney Olympia Kalupitan, ika-4 ng Abril taong kasalukuyan. Ayon kay Attorney Kalupitan, ang ginawang pagbabakod ng kumpanyang MENACOR ay naaayon sa batas at lahat ng rekisitos ay kanilang natugunan. Ginawa nila ito aniya bilang pagprotekta sa kanilang pag-aari kung saan ayon pa sa abogada ay mabilis na nagsuluputan ang iba't ibang struktura at mga bahayan dito. Ganda talaga ng panahon. No? Pero pinababayaan lang kasi nga binibigyan din ng consideration ito ang mga mga CLOA holders, no? Actually canceled na ngayon. Pero pinagbibigyan pa rin sila. Kaya lang po bigla silang parang kabuti na nag-uusbong sila. No? And then, nagpapa-blatter kami since August 2024. Pero wala naman, walang tumitigil. No? Pinabuluanan rin niya na sinagad nila ang pagbabakod. Mayroon aniyang daan silang ibinigay upang makapasok at makalabas ang mga residente maging ang mga sasakyan dito. No? Kaya nga po yung pagpapalagay ng bakod, hindi po permanente yan eh. Kahoy lang at yero. And then, merong labasan ng kotse, tsaka ng pasukan din. Kasi kung ang gusto talaga namin is to harass them, pinapasarang namin yun talaga. Totally, bahala na. Diba? Pero hindi po eh. Talagang ang purpose lang namin is to discourage yung mga pumapasok.
Paliwanag pa ni Atty. Kalupitan, lahat ng Certificates of Land Ownership Award o CLOA kaugnay sa kaso ng nasabing lupain ay kanselado na noon pang February 2020. Pero ang final po noon, noong February 2020, dininay. Tapos hindi po sila nag-file ng appeal. Kung sana nag-file sila ng appeal, hanggang ngayon mapag-uusapan pa. So base po doon, alam na po natin na pag ang order o decision ay naging final na penal na, hindi na po natin pwedeng baliin yan. Sa huli, ayon pa rin sa authorized representative ng MENACOR, nauunawaan nila ang kalagayan ng mga CLOA beneficiaries, kaya naman din mabilang na pagpupulong na ang naganap sa pagitan nila. Ganun rin ang mga alok sa bahagi nila upang maresolba ang problema sa lupa. Subalit nakakalungkot aniya na tinanggihan ito. Ganun rin ang pagdami ng mga nagtatayo ng istruktura sa nasabing lugar. Sa mahabang panahon rin aniya, hindi rin ito nagamit at napakinabangan ng naturang kumpanya. For 27 years, yung kanilang ano ba yan, yung binila nila, predecessors nila, no? Luna. Na-deny na yan ng possession eh. Bayad lang sila ng bayad ng taxes, pero hindi nila pinakikinabangan. Hanggang ngayon, hindi po ba nakakaawa din yan? O one-sided ang pagkakakilala niya ng awa? Hindi po ba dapat pantay din naman? I-consider din natin yung social justice, kino-consider din naman po natin. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Ikapito ng Abril, nagsimula ng mamahagi ang VIS o Voters Information Sheet ang City COMELEC sa pangunguna ni City COMELEC Officer Attorney Suminigay Merindatu. Ang nasabing VIS ay matatanggap ng lahat ng mga bodante bago magmayo. Isang paraan rin ito ng pagsusuri sa kahandaan ng lahat para sa darating na halalan.
Ika-7 ng Abril nagsimula ng mamahagi ng VIS o Voters Information Sheet ang City Comelec sa pangunguna ni City Comelec Officer Atty. Suminigigay Merindatu. Ang bawat VIS ay naglalaman ng pangalan, address, precinct number ng botante at ang lugar kung saan siya boboto sa Mayo 12. Kasama rin sa VIS ang isang sample ballot na naglalaman ng listahan ng mga kandidato, pati na rin ang step-by-step na gabay kung paano bumoto at mga paalala mula sa COMELEC bago at sa mismong araw ng eleksyon. Ang nasabing VIS ay matatanggap ng lahat ng mga botante bago magmayo. Isang paraan rin ito ng pagsusuri sa kahandaan ng lahat para sa darating na halalan. Para po sa lungsod ng Calapan, ngayong araw po kami mag-start ng pagdidistribute ng VIS or Voters Information Sheet sa lahat ng mga registered voters dito sa lungsod ng Calapan. Ito po ay para masabihan po yung mga tao ng mga impormasyon paukol sa ating eleksyon. Naglalaman po ito ng pangalan ng rehistradong botante ng kanyang presinto, kung saan po siya voting center na boboto, at kung lahat po ng detalye tungkol po doon sa registered voter. Ito rin po ay naglalaman ng iba't ibang mga reminders on the day of the election, at meron po itong sample ballot kung saan makikita dito ang mga pangalan ng mga kandidato na iboboto sa darating na eleksyon. Samantala, muli ring nagpaalala ang opisyal sa mga kandidato na mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng kampanya sa darating na mahal na araw, partikular na sa mga araw ng April 17 at 18. Hiling niya sa lahat ang maging responsable at gamitin ang mga araw na ito sa pagninilay at pagpapahalaga sa pananampalataya ng bawat isa. Bawal po mangampanya ngayong April 17 to 18, bawal pong mangampanya. Nasa COMELEC resolution po yan. Alam nyo po, kapag bawal, kasama na rin po yan dyan ang inyong mga campaign jingles, yung mga vehicles na ginagamit ninyo na sa inyong pangangampanya. Tuwing sasapit ang Semana Santa ay kapansin-pansin ang pagtatakip ng kulay lila na tila sa imahen ng Hesukristo at ng mga santo. Alamin natin yan sa ulat na ito. Tuwing sasapit ang Semana Santa ay kapansin-pansin ang pagtatakip ng kulay lila na tela sa imahe ni Hesukristo at mga santo. Ayon sa simbahang Katolika, ang gawaing ito ay pagpapakita lamang ng paggunita sa pagkamatay at pagpapasakit ni Jesus upang iligtas ang sanlibutan. Ang kulay lila na tela ay sumisimbolo sa pagdadalamhati at paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan. Ang pagtakip sa mga imahen sa huling linggo bago ang mga mahal na araw ay isang matandang tradisyon sa simbahan. Ito'y hudyat ng pagsisimula ng Passion Tide o ang tawag sa huling linggo bago ang mga mahal na araw. Binibigyan diin na panahong ito ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo at ang kanyang paglalakbay patungong Jerusalem para tuparin ang kanyang misyon. Kaya naman ngayong mahal na araw, paalala sa lahat ang magnilay-nilay sa mga kasalanan at matutong humingi ng tawad. Aniya sana'y bigyang halaga ng lahat ng mga Katoliko ang pagkunita sa Semana Santa, dumalo sa mga gawaing simbahan at alalahanin ang ginawa ni Hesukristo para sa katubusan ng sangkatauhan. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagpapasakit, pag-aayuno, panahon ng pagbubukas loob at higit sa lahat ay panahon ng pananalangin. Narito ang mga nakalatag na gawain sa Santo Niño Cathedral kasama ang panawagan sa lahat na makiisa at makibahagi. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagpapasakit, pag-aayuno, panahon ng pagbubukas loob at higit sa lahat ay panahon ng panalangin. Sa loob na banal na panahong ito, sa pagunita natin mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko sa buhay ni Kristo, narito ang mga nakalatag na gawain sa Santo Niño Cathedral kasabay ng panawagan sa lahat na makiisa at makibahagi. Ika-17 ng Abril, Huwebes Santo, ganap na 6 ng umaga ay mayroong banal na misa at kumpisal. Ganun rin sa 3:30 ng hapon para pa rin sa mga nagnanais magkumpisal. Ganap na 6 ng gabi, nakatakda ang misa ng huling hapunan at mula 8 hanggang 11 ng gabi ang pagbabantay naman sa Santissimo Sacramento.
Biyernes Santo ganap na alas 4:30 ng umaga. Gaganapin ang pagninilay sa daan ng krus na magsisimula sa katedral patungo sa mga pamayanan. Bandang alas 12 na tanghali naman ang pagninilay ng 7 huling wika na susundan ng pagpapasakit ng Panginoong Hesus ganap na alas 3 ng hapon. Kasunod ang prosesyon, pagbabantay ng paburol at Mata Dolorosa na gaganapin sa HIA Open Gym. Sabado Santo, magsisimula ang Vigilia Pascua ganap na alas 6:45 ng gabi kung saan ang lahat ay pinapaalalahan ng magdala ng kandila na may sahuran. Nakapaloob dito ang pagpaparangal sa ilaw, pagpapahayag ng salita ng Diyos, pagdiriwang ng pagbibinyag, pagbabasbas ng tubig, pagsasariwa sa pangako ng binyag at ang pagdiriwang ng huling hapunan. Ika-20 ng Abril, araw ng linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, alas 4 ng umaga nakatakda ang salubong. Para sa banal na misa, idaraos ito sa mga regular na oras tuwing araw ng linggo sa Santo Niño Cathedral. Maaari niyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kilalanin natin si Dr. Hubert Evangelista Atienza Hernandez Dolor, isang manggagamot na ginawaran bilang Most Outstanding Physician of the Philippines in Government Service taong 2009. Naging 3-termer punong bayan ng Puerto Galera na ginawaran bilang Most Outstanding Public Official of the Philippines ng Civil Service Commission taong 2013 at 2015. Isang laangkawan, isang sundalo na ginawaran bilang Most Outstanding Reservist Officer of the Year ng Philippine Army, Armed Forces of the Philippines taong 2015. Isang tunay na lingkod bayan, Vice Governor Doc Hubert Dolor.